Kaya maganda kapag kagarto ang ano, yun natin yung ating ampalaya rito, dito kita niyo yung ampalaya natin, oh, may bunga, oh. Yan ang bunga, ampalaya. Ayan pa, oh, may bunga pa rin yan, ampalaya natin. Yan. Nasa loob. Oh, nasa loob ang bunga. Kaya kahit na mainit, pagka ganyan may pagapangan, ito, ganyan may bunga rin. Yan, bunga, ampalaya. Halo-halo yan, oh. May kalabasa, may sitaw. Yung mga sitaw, oh. Ito mo namumunga na yung ano, yung sitaw. Halos marami rin ako na ano dito, na harvest dito ng sitaw, oh. Kaya yung mga pinagkuhaan ako dati. Yan, mga pinagkuhaan ako. Kaya maganda ganyan ng ano, mas maganda palang pakabagan yung Green na lahat, green na. Anatol Green. Kaya mas maganda pakabagan pala yung ganito mga puno. Malamig kasi siya. Kaya maganda. Bagay na bagay dito yung pakabagan na yan, no, puno. Kasi dito mainit ang lugar. Kaya yan ang isang na ano na puno na napansin na mas maganda palang pakabagan ng ganito mga puno. Kita nyo, oh, bunga pa rin ng ano, mga palay. Kasi kagandahan diyan malamig. Tapos ang ano, paikot-ikot lamang sila riyan. Hindi ko rin sila hinahayaan na ano, pumunta rin sa ano, sa taas kasi pagka na doon sa pumunta doon sa kahit taasan, ang hirap ng kuhanin. Nakita niyo dito, malaki-laki na yung bunga ng sitaw. Malaki-laki na. Bunga. Pero pati yan akong ano, ibang sitaw doon sa kabila doon. Ayan, no? Mga itinatago ko yan, eh. Kasi yung mga maunguha din eh, ano, nauunahan pa ako. Kaya ang ginagawa ko pagka halimbawa hindi pa naman tayo hindi pa tayo mag-harvest, sinusuksok natin doon sa ano, sa medyo loob. Dati yung kalabasa dito ano, hindi laki yung bulaklak na yan. Ito yung may ano pala rito, buhay pa rin yung malunggay ko palang tinanim, oh. Buhay pa. Tapos yan, may nasuli ulit yung ano, alugbati. Yung kagandahan kapag ano, yung tanim natin ay ano, halo-halo. Kasi pagka halo-halo, nagkakatulungan sila. Yan. Itong kamatis ito, matanda na ito. Pero hindi muna natin tinatanggal kasi hinahayaan natin yung mga ugat nila diyan sa ilalim. Yun ay kumalat ng kumalat. Kagandahan kasi dun sa ano, sa ugat nila, kapag ili kumalat ng kumalat, yun meron palang magulang doon, oh. May magulang na sitaw yun. May magulang na sitaw. Yun, meron ditong ano. Ito yung mga problema dito, yung mga naninira ng kuman. Itong garto, oh. Ito yung maninira ng ano. Itong mga tanim na gumagarapang. Yan. Kaya ang garto pinagawa ko, pinapatay ko talaga yan. Yan. Kasi yung mga yan ay ano, nakakaya nilang patayin ng ano, yan, mayroong pati ito sa ilalim. Ayun. Nakakaya nilang patayin ng kuha. Nakakaya nilang patayin ng ganyan, kahit na ang kalabasa ay sobrang lago. Talagang kaya nilang patayin. Kaya pagka ano, yung mga puno, ang binabanatan nila, yung mga puno. Siyempre pagka yung puno, nasitsip ang katas, makikita mo yung kalabasa, hindi na sila na tumatalbos. Kaya pala hindi tumatalbos. Yung pala ano, yung puno nila ay sinisip nila.
Yan, karton nangyayari sa kawan, no? Ganyan, naninilaw na gaya. Nagtitigasin ganyan. Ang kalabasa. Yan. Dito sa mga ilalim sila bumabanat eh. Kaya dito ano, hindi ako makapagpabunga na dito ng pakwan. Pakwan at saka melon, hindi gaya dun sa aking mga pinanggalingan dati. Talagang ako'y nanawa ng kakakain doon ng mga melon tsaka pakwan. Pero dito, ano, grabe ang mga ano, insekto rito. Yun yung ganyan, yung mga malalaki. Nakuha. Yun namang sitaw natin to, pagka ganyan mga magulang na. Yung gayon, hindi na ano, hindi natin na ginugulay yun. Hindi pinapatuyo na lang. Hayaan na lang yung mag ano. Lumaki-laki pa ng kaunti. Gumulang ng gumulang para yun eh magawa ng ano. Magawa ng pang pananim. Yan o, ito yung may bunga doon ng sitaw. Ayan. Yung ating sitaw din yan. Yan ang kagandahan. Itong sitaw na ito, napansin ko rin na ano, yung maganda palang itanim dito, yung mga sitaw. Kasi ang kagandahan ng sitaw, kahit na tag-araw, bumubunga pa rin siya. Yung kagandahan ng sitaw, matibay siya sa ano, sa init ng araw. Itong talong, ito maganda rin ng talong. Ang problema lang sa talong, yung bang bulaklak niya mahina sa init ng araw, kaya pagka ganitong tag-araw na dito, hindi niya makaya, natutuyo agad siya. Kaya pang ano lamang siya pag medyo ang season ay medyo taglamig. Kaya talagang mananawa ka sa bunga. Pero pagkagatong tag-araw, itong maganda ito ano, na pansin ko yung sitaw. Ang sitaw dito, matag-araw man o taglamig, talagang makakapag-harvest ka ng tuloy-tuloy. Yan ang gantahan yan. Nakita nyo ating bulaklak ng kalabasa. Kaso hindi ako masyadong mahilig sa ano, sa kung parang hindi ko masyadong gusto ang lasa ng kalabasa, ng mga bulaklak na gano'n. Kaya hindi ako masyadong, kita nyo yung bunga ng ano, sitaw. Bunga ng sitaw. Eh yun ang kagandahan kapag ka ano, yung halo-halo. Mapi. Kaya ang ganda ng ganito nung halo-halo kasi nagkakatulungan sila. Kita mo ito. Magkahalo sila ito yung ano, kalabasa at saka yung ano, sitaw. Ang nangyari, yung kalabasa, hindi pa rin tayo nakakapagpabunga ng ano, ng kalabasa rito dahil kasi sa sobrang init. Natutuyo kasi yung ano, yung kanyang sa mga buko na bulaklak. Ngayon, nakakapagtakat bakit ito'y kuhan. Palibasa nga labo-labo sila, nagkakatulungan. Ito ngayon eh yung ano, nakukuberan yung mga bukong bulaklak. Kaya kita mo nakakatuloy ngayon yung bulaklak ng ano. Pati itong ano, itong kalabasa naman, nakakatulong naman ito dun sa ano, sa sitaw. Kasi yung mga dahon niya, nakukubera naman niya yung sitaw para protection naman sa init ng ano, ng araw. Kaya yun ang kagandahan kapag ka labo-labo yung ano, yung tanim. Okay, ano. Tapos yung ano, yung lupa pa, nakukuberan din para pagka nagdidilig, hindi agad madaling matuyo yung ano, yung lupa. Kasi mahirap kapag ka yung ano, walang cover yung lupa, madaling matuyo, madaling maiga, kaya pagkakadilig mo, iga agad ang lupa. Kung gaya to, makapal yung halaman. Ayan dito, kita nyo dito, halo-halo rin. May ampalaya naman. May ampalaya, tapos may sitaw. Tapos meron pa siyang malunggay doon sa ano, sa tabi.
Sa ilalim naman may kamote. Kamote oh. Hmm. Tapos yung ginagawa natin, nilalagyan natin ng mga baso-basura yung yung lupa para may cover. Kita nyo. Kaya para pagka nagdilig, hindi agad matutuyo ang ang lupa. Kita nyo. Ayan, may bunga oh. Tanda na yan. Tsaka itong sitaw kahit matanda na kaya nakakatuwa. Basta lang, hanggang alagaan mo lang. Sumusuli ulit siya. Mga baka niyang buhay. Sitaw. Ayun, tanda na yan, papatay na pero sumuloy ulit. Ayun lang, may bunga na naman. Alhamdulillah. Subhanallah. Makita nyo, ang daming suloy. Ayan. Ang kamote naman natin, medyo humina yung ating kamote kasi sobrang init. Kaya medyo humina siya. Itong sitaw natin dito, papatay na rin dati ito. Ito nyo, nabuhay ulit. Oh, may bunga pa. Oh. Yan. May bunga pa. Bumunga pa. Oh. Yan. Kaya kita nyo katulad dito. Yun, makakita tayo ng mga tinapo ng mga balat ng saging. Yan, ginawa nilagay natin diyan. Yan namang balat ng saging. Yan naman ang po-produce naman yan, yung potassium. Kaya yung potassium, kailangan naman ng ng halaman para makapag-produce yan ng maraming mga bulaklak at bunga. Kaya minsan yung halaman hindi siya hindi makabunga, hindi magtuloy yung bunga, kulang kasi sa sa potassium. Kaya yan ganyan, may balat na saging. Kaya yung mga ganyan, mga tinatapon-tapon ng iba, nagiging pakinabang naman sa ating halaman. Yan, pati nga mga bato, nilagyan ko ng bato yung mga kamote kasi para matakluban ng ang lupa. Kasi pagkakadilig mo, mamaya tuyo agad Gawa kasing siyempre yung lupa pagkalagkat sa sikat ng araw, talagang madaling matuyo. Yan. Ito naman yung ating ating talong dito. Meron ding malunggay rito. Buhay pa naman. Kasi dati itong malunggay na yan, dinaanan niya ng insekto. Kaya tuloy yan napuril. Tapos ito, yan, may katabi naman siyang talong. Itong talong biglang gumana ang paglaki. Paglago yan Ngayon tumataas na. Andap-andap yan dati. Yung talong na yan, ngayon bigla siyang sumirgo ng paglago. Yan, dami niyang bulaklak, alhamdulillah. Sa ugar to nangyayari kapag tag-araw yan. Bulaklak nagkakaganyan, natutuyo. Ayan, ganyan, kita niyo mga bulaklak yan. Kaya yung yung talong, napuna ko, may nasa init yung kanyang bulaklak. Galing matuyo. Kaya hindi sila makasurvive. Ito marami itong mga dilaw na dahon. Itong mga dilaw na dahon, ayan, yan nilalagay yan dito sa sa puno. Nagayan. Mga dilaw na dahon. Ganyan. Para yan, magiging ang kagandahan yan, siya nagiging cover pa dun sa sa lupa. Pagkatapos pa siya, nagiging fertilizer pa. Ayan. Kaya gaya yung mga, kung tutusin yung mga halaman, sila na naglalagay ng sarili lang fertilizer sa kanilang sarili. Kaya ang nagiging fertilizer nga itong mga dahon nila, yung mga dahon na nalalaglag. Kaya yung halimbawa yung mga dahon nila na nalalaglag, ilagay nyo lang doon sa kanyang puno.
Yan, para ang ating halaman, palagi siyang may nakakain. Yan, katulad ng gato, yung mga nalalaglag din sa ilalim. Yan, ilagay nyo dito sa sa puno niya. Yan. Ganyan. Huwag kayong gumaya dun sa iba na yung kailang taniman sobrang linis. Kaya naman na nangyayari, lagi na silang maglalagay ng ng fertilizer, ng abono. O, pero kung ayan yung mga yung mga tuyong ganyan inilalagay natin sa kanyang puno. O kahit tayo hindi na maglagay ng ng fertilizer, yung ating halaman, marami siya makakain. Yung kagandahan niya yan, meron na silang sarili na fertilizer na nilalagay sa kanyang puno. Yan. Kaya yung yung mga ganyan, huwag natin lilinisin. Naging ugali kasi natin yung yung masyado tayong malinis sa ating mga halamanan. Kaya kita niyo itong mga ilalim nito. Sadya ko pang pinaglalagyan ng mga ganyan. Kung titingin mo, napakadungis. Madungis, makalat, hindi magandang tingnan. Pero yan naman ang gusto ng halaman. Kaya kita niyo yung mga malilinis ang garden. Ay wala, lagi na maglagay ng ng abono. Laging lalagyan ng abono. Ay yung ganito, ay di ka naglalagay ng abono, ang halaman marami silang nakakain. Yan nga, katulad itong mga yung mga tinapon nga doon sa kitchen, kinuha ko pa. Nilagay ko riyan para sila sila. May meron na silang magiging fertilizer diyan. Kaya dating araw yung kuha na yan. Dati sa dami ko ng mga nailagay diyan ng mga ganyan, mga basurang galing doon sa kantin. Wala na ngayon. Nakakita pa tayo ng yung patani. Ibang klaseng patani yun yun ang magandang na itanim dito. Patani na ganyan. Patani. Kasi itong patani na yun, yung patani na ganyan, yan yung ganyan yung mga matibay yan sa sa tag-init. Kaya pagka tayo tayo makakapagbuhay ng gayon, ng mga patani, ay maganda. Kasi kahit tag-araw, mayroon tayo ma-harvest. Itong ating ampalaya ito, matanda na. Ayan, matanda na yung ating kuma. Pero dito, sa ampalaya na ito, ang dami natin na-harvest. At ito yan, ang dami. Nung medyo taglamig. Ngayon dito kasi kuwan wala, nang hina siya doon sa sa init. Kaya kuwan, ngayon naman sumusuli uli. Kaya ako doon sa mga mga halaman na ganyan, hindi ko sila pinapatay kahit matanda na. Nahayaan ko lamang sila na kasi pag habang sila sumusuloy, kasi siyempre sa pagsuloy nila nakakaroon sila ng mga bagong dahon. Tapos yung mga dahon na yan, pagka pag nagagato yan nanlalaglag na. Kaya tapos pag may nanlaglag, may nagiging sustansya naman doon sa sa ilalim. Kaya yung mga kuwatang buhay ito, gumaganda na ito. Gumaganda na. Dati mahina itong kuwang ito. Yung laguntin na ito nasa ilalim. Ngayon siguro nagkaugat na yan. Kasi yung tangkay na yan, ibinaon ko dito. Kasi may sanga siya. Tapos ang ginawa ko, binaon ko diyan yung sanga. Inihiga ako. Tapos dinaganan ko ng bato. Yan siguro siguro umugat na.
Yan, no? Kaya naman ako naglagay diyan ng kuha. Maganda kasi yung ano, pakabagan. Kasi may mga sitaw na ano, pakabagan mo diyan. Ang ganda. Kaya ito pagka ano, pagka papakabagan ko ito ng ano, mga sitaw. Yan. Ito, talong natin dito. Kita yung ilalim ng talong. Nilagyan ko pa ng ano, malaking bato. Yan, oh, malaking bato. Sa ilalim yung mga bato yan. Yan. Ito doon ko, may malaking bato rin to. Oh, yan, oh. Yan, may malaking bato rin to yan. Yan, nilagyan ko ng bato para kasi yung bato, pampalamig yan. Pampalamig sa lupa, lalo na kapag halimbawa ay katulad ganito, tag-araw. Ano sila, nakakatulong yan para lumambig ang lupa. Yan, meron tayo isang sitaw dito. Isang sitaw na kuwan, sana'y mabuhay siya. Ilan din buto yan na nilagay ko diyan, pero mga 3 yata ang buto, pero ang sumibol lang ay isa. Yan, itong mga naninilaw na. Yan, ilalagay natin yan. 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 Para diyan na sila. Yan. Kita mo yung ilalim, pag sa dami ng mga baso-basura, ay sadya yung nilalagay natin diyan para yan ay ano, maging pagkain nila diyan. Kain. Ang dito naman kapag kagatong tag-araw, di ang talong nga, hindi siya makatuloy ng ano, bunga. Eh di ang nangyayari naman sa ano, sa kuwan. Ang ginagawa naman niya paglaki. Yan, oh, kita mo kahit paano siya bumubulaklak. Ang problema sa sobrang init, ganyan nangyayari. Tutuyo yung ano, yung kanyang bulaklak. Kaya hindi siya makabunga. Kaya ang ginagawa naman niya paglaki. Lumaki siya ng lumaki. Tapos kapag taglamig na, yung diyan ka naman makikinabang sa ano, sa kanya. Meron tayong sili dito na ano. Ito kakatuwa rin ito siling ito dahil kasi ito kaganda kasi ng siling ito, malalaki ang kanyang bunga. Malalaki. Malaki na yung bunga na yun. Bunga. Meron pa tayong sili dito na isa medyo maliit-liit. Yan, ito. Ito, ilang beses rin ako nag-harvest dito. Pagkaka-harvest, bunga, itong kanto pala, bubunga yan. Tapos pagka nakabunga sila, tigil muna ulit siya ng ano, ng pagbulaklak. Tapos kapag na-harvest mo na yung ano, yung bunga, saka ulit sila mamumulaklak. Ganyan pala yung sili. Kaya nakakatuwa din ng ano, sili. O yan, ngayon kita nyo, may mga buko na naman. Kaya nakakatuwa din yung sili. Nakakawa. Yan naman sili, ang ginagawa ko, ano, nilalagay ko lang yun sa ano, sa isda na buo. Kasi yung sili nakakapagpabango ng ano, ng isda. Nakita ko lang yun sa iba, ganun yung ginagawa. May kumaya tayo. Kaya ayos. Yung kamote natin, oh. Kamote, medyo tumanda na rin yung ating kamote rito. Sobrang init. Mahina din sa ano, sa init yung kamote. Pero kagandahan naman sa kanya, kahit ano, buhay pa naman. Gandahan. Ano yung ating ampalaya rito? Yung ating ampalaya rito, magkahalo rin ito ng ano, sitaw at saka ano, maganda na rin yung sitaw natin dito kasi matagal na yung sitaw na yan. Pero kahit paano, buhay pa rin. Buhay pa rin ang ano, ang sitaw. Itong ampalaya naman natin, oh, kahit paano buhay pa rin ang ating ampalaya. Nabunga pa rin naman siya ng ano, pa konti-konti. Yan ang ating ano, ampalaya rito. Ayan, no? Yan. Ito. Ayan pa rin siya. Nabunga pa rin.
Yung sitaw, oh, kita nyo, nabunga pa rin ang ano, yung sitaw. Yan, oh, ito sa ibabaw, meron pa rin. Oh. Yung, ano, yung ampalaya, oh. Kaya maganda rin yung ano, yung ampalaya, kasi kahit na tag-araw, buhay pa rin siya. Pero mas maganda pala ang ampalaya kapag dito sa gartong mga Middle East. Ang iyong papakabagan ay mga puno, mga gaya na yun. Tigay. Kaya yung mga ano, yung mga maganda pala pakabagan yung mga puno. Kasi yung malamig siya. Malamig. Ngayon, pag ano, yung mga bunga ay susuksak mula doon sa loob. Para hindi masyadong mainitan. Ayan eh, kahit paano eh, nakaka-harvest din. Pagka yung mga nakakalusot, yung mga diba, sa tag-araw. Ito yung mga nakamuti naman dito sa kuwan. Ito pala ba yung mga nasa lilim. Mga buhay siya. Albase siya nasa lilim. Ayan dito, halo-halo din mga tanim ko rito. Ito nyo, may patatas pa rin. Ayan, patatas ito. Patatas. Ito, may mga kangkong. Halo-halo rin. Ito, harvestin na ito. Pagkagarto, yan, ina-harvest ko na yan. Ganyan, pag umaba ng karto, ina-harvest ko na. Ano yun, yung mga pinag-harvestan ko dati, oh. Ito mo na, nasuloy na uli. Ma-harvest na yung pagka mga naka-isang linggo. Kaya yung yung halaman ni tumatagal ang buhay niya. Kapag kaya naalagaan. Tapos yung mga halaman na ganyan, kahit matanda na, magpapatayin. Taniman lang uli ng panibago. Ganyan ang ginagawa ko, tinataman ko lang ulit ng bago, pero hindi ko sila inaalis. Kasi nanghihinayang ako dun sa mga dahon nila. Kasi yung mga dahon nila, nagiging rin yun, fertilizer. Yan ang ating bloater natin dito, medyo malago-lago na rin. Yan, kita nyo yung mga tangkay ng bloater natin. Yan. Meron nga siyang mga nakakuha na rin ako dyan ng ay meron pa pala siyang tuyo rito. May siya alim ang bunga niya, tuyo na. Bago pa siya. Itong agad itong bloater natin. Yung mga mura nitong bunga. Yun, nakakain. Pati bulaklak. Ngayon, ang ginagawa ko, hinahayaan ko muna siyang bumunga ng bumunga at dati yung mga bulaklak niya ina-harvest ko. Ngayon hindi ko na ina-harvest sa kanyang bulaklak. Ginagawa ko pinapabunga ko na lang. Tapos yung bunga niya, yun ang aking ginugulay. Yan kita nyo yung mga ilalim niya ang dahil mga basura. Kaya yan. Madungis nga tingnan. Pero yun naman ang gusto ng halaman. Yan, pinaglalagyan ko rin ng mga bato, pati mga kahoy. Ito yung mga kahoy, may kahoy dito. Yan. Tapos ang gawa naman ng pusa diyan, diyan nila kinakalmos yan, yung kahoy niya para tumalas yung kanilang kuko. So, ang nangyayari naman, yung kanilang pinagkalmusan, namamatak dyan to sa ilalim. Tapos yan naman ang magiging fertilizer dun sa ilalim. Kaya yung mo diyan, yung halaman diyan, paganda yung halaman. Yan, may mga kamatis pa tayo rito, yan kahit paano may mga buhay pang kamatis. Yung iba naman yung mga buhay, kaso palibasa sa init ng lugar,
Hindi na talaga magtuloy yung ano. Mahina rin sa init ng ano, ang bulaklak ng kamatis. Kaya madaling matuyo yung kanyang pollen. Kaya anong nangyayari? Hindi na siya hindi na siya makabunga. Yung ating ditong ampalaya, meron tayong ampalaya ditong pinapakabag kasi mahina ditong ang ampalaya. Mahina, mga talbos niya ay tigasin yung mga talbos. Andap-andap ang kanyang mga talbos. Dahil kasi pag nasikatan ng araw, hirap sila sa sikat ng araw. Kaya hindi sila dito yung ilalim natin dito, halo-halo rin naman, kung may mga kamote rin yan. Ang mga kamote dito medyo maganda ang kamote. Dahil kasi sila yung kanlong. Kaya maganda yung kamote pagkasa mga ito itanim sa mga ganyan mga kanlong. Kasi hindi sila masyadong nasisikatan ng araw. Kaya medyo malalaki yung kanilang mga dahon dito ng kamote. Ang kalabasa naman, ayaw naman ito kanlong siya pero ayaw, gusto rin niya yung nainitan. Basta wag lang sobrang init. Itong sitaw ko rito, yan dati pet yung sitaw na yan. Ngayon tumataba na sitaw. Mataba-taba ng sitaw. Yung nakagandahan sa sitaw, kahit si tag-araw, tuloy-tuloy siya paglago. Yan yung mga sitaw dito, may mga bunga diyan biglang ng mga magnanakaw diyan, makita mamaya hindi naman tayo nag-harvest pagka umaga. Sa hapon lang tayo nag-harvest. Pero mamaya harvest ko na inshallah. Ito mo yung mga ilalim niya nilagyan ko pa nga ng mga karton, mga pinagkutkutan ng karton para yung ilalim hindi masyado agad natutuyo. Kaya nagdilig ako ng tuwing gabi para mahaba-haba yung oras na basa yung lupa. Tapos nilagyan natin ng mga karton ng mga gayaan para yung lupa makuberan yung lupa. Yan pati yung mga kamatis, kahit di yan yung kamatis natin dito, kahit di na yung bumubunga, hindi ko pa rin yan inaalis. Kahit paano naman sumusuloy naman sila. Kaya yung mga dahon nila, yan kasi yung mga sayang kasi magiging fertilizer din yan sa sa lupa. Yan kahit paano yung mga pinahihilig tayo din na kamatis, mga kaunti. Ito naman yung yung ating salay o tanglad ayos, buhay naman. Ano yan talagang itong tanglad na ito isang lantan-lanta na. Sobrang init kasi hindi nila makaya. Yung mga sitaw natin dito, yan kaya gusto nila kaya ang sitaw bagay na bagay dito. Kaya kahit mainit sila, bubunga sila. May talong din tayo diyan, medyo maliit pa nga lang yung ating talong yan. Nakabunga naman yan dati, talong na yan. Naka-harvest naman na isang beses. Bata pa yung talong, bata pa. Yan, meron din tayo ditong kamote, kaso hindi natin nadilig dati ng busy tayo, kaya buti lahat na buhay pa kamote. Ito kasi igalagi ang lupa, kaya
pati mga kamatis yung dating kuwan, wala na. Hindi na sila maka-survive, kamatis. Bagay lang talaga ang kamatis kapag ano, kaya mga taglamig. Ay, ito mayroon palang bunga rito na medyo taba-taba na. Oh, yan oh. Sitaw oh. Medyo mataba-taba na yung sitaw. Dito yung bago na ang palaya. Wala, nahihirapan siya. Hindi siya masyadong makalaki. Ang palaya rito. Kaya, pero kahit paano, dinidilig pa rin natin yung kawan. Kaya kita ninyo, daming dito sa ilalim ng kuwan, daming mga tuyong dahon. Tuyong dahon yan. Ganyan kasi yung ano, yung halaman. Siya, naglalagay na siya ng kanyang sariling fertilizer. Sa ano, kaya minsan sa mga halaman, huwag lang natin linisin ng linisin. Meron na silang sariling fertilizer na nilalagay sa kanila. Tayo nga lamang, lagi nating nililinis. Pero tanaw, pagka hindi natin nililinis, yan, ganyan. At yung karton, mga tuyong mga sanga. Mga tuyong sangang karton. Siyempre ito pag ano bubulok na din yan. Yung mga kanyang mga palat na namamatak din yan. Yun yung magiging fertilizer na niya. Kaya siya, may sarili na siyang pagkain. Tapos ito naman mga bato. Lagyan natin ang mga bato na yan. Ay bato kasi yan pinaka protection nila sa sikat ng araw. Meron pala ditong buto ng ano natin dito. Ibaw natin para pagka sa tag-araw Hindi natin muna para kasi baka mababat yan, ganyan. Tapos pagka sumubol na yung palay natin sana mabuhay ang palaya na yan. Tapos yan na yung pakakabagin. Ang palibasa nga dito pag nakainit yung init. Ang hirap nga dito yung yung kalabasa hirap. Pero buhay pa naman yung kalabasa. Kaso yung mga bulaklak niya talagang wala, natutuyo. Bulaklak, sobrang init. Dito naman may pahabol tayong dito, mga milon. Tsaka kalabasa. Pero mahina talaga dito napapansin ko, mahina na dito yung milon. Mahirap. Kailangan talaga dito alaga mo pero pagka busy. Problema kasi dito yung may maninira, yung atangya, ang lalaki ng atangya. Sila yung sumisira. Yan, meron tayong kalabasa dito na pinapagkapang. Pero yung bulaklak rin ng kalabasa, kita mo natutuyo, mga bata pa yung mga bulaklak. Kaya dito mahirap din makapagpabunga rito ng ang kalabasa. Okay lang, pero kahit paano naman buhay pa rin sila. Yan, ito yung ating melon natin. Ito meron siyang klaseng kalabasa ako dito na ito yung bumubunga ito ng malaking kalabasa, malaki. Kaya ang buto nito magkakalaki din. Kaso ito naman pang taglamig lang pala. Mahina siya sa tag-araw. Kaya kita nyo hinahin kahit dinidilig ko yan araw-araw. Ito naman ating milon dito. Yan, kahit paano buhay pa rin. Alhamdulillah, buhay milon. Parang may buko siya rito. Ayun buko na yan yung ating milon. Siya ay matuloy yun. Wala, itong munggo natin may bunga na rin yung ating munggo. Kaya pagkano yung siya yung kuha na yan natin itatanim natin ulit yung kanyang bunga.
natuyo. Yung ating kamote naman dito, iibaw natin yung ano, yung kamote. Ibabaw natin yung tangkay. Yan ang ginagawa ko dito sa ano, sa kamote. Binabaw ko yung tangkay para yan. Kaya hanap ko tayong bato. Ito, yan. Binabaw natin kaya yung yan. Kaya ito ang lagay natin dito yung bato. Yan. Tapos yan. Yan, kaya yan. Yan. Yan kasi kaya ako para pag nababasa kasi yung kanyang ano, lupa, umuugat siya. Tapos kapag kasi nakaugat, bumabata yung ano, yung kamote. Bumabata. Kasi yan ay ano, panel pusan. Pero pagka yung kamote natin eh palamanin, dapat ang ginagawa diyan, ano, huwag yung hayaan na umugat yung kanyang tangkay. Kaya yun dun lang sa puno. Para yung ano na yan, yung kanyang sustansya, mag-focus ito sa puno para lumaki ang laman. Ganyan naman ang ginagawa dito. Yung ating milon dito, wala kanina, dami nating mga pinagpapatay diya yan, mga kuha, no? Mga atangya. Dami na mga pinagpapatay diyan ng mga atangya. Kaya ito ang nangyari doon sa ating ano, ating milon. Yan, tuyo na. Yung iba, oh, daming namatay ng mga ano. Daming namatay. Kasi nga eh binanata ng ano, ng atangya. Pagka ano, sa taglamig ulit, katayin mo lang tayo. Itong ating sitaw dito, kita nyo pagkaka payat ng sitaw dito. O, kita nyo yung tangkay niya, oh. Ang payat ng tangkay. Pero kita ninyo, kaya ang kagandahan din sa sitaw, matibay siya sa ano, sikat ng araw. O, kita nyo, buhay pa siya. Buhay. Masalaan siya, no? Nadidilig araw-araw ang sitaw. Ano yan? Talagang matibay. Hindi kaya na ibang halaman na kahit na diligin mo, pagka sa sobrang init, ano hindi siya, kagaya ng kalabasa, ito yung kalabasa, oh. Hirap siya sa sikat ng araw. Kaya ang daming kalabasa na mamatay na. Itong alugbate, mahina din siya sa sikat ng araw. Ito niya ito. Yan o, nangyari sa kanyang balat o. Namumuti. Pagka naluluto kasi yung ano, yung balat. Pero kahit paano, buhay pa rin naman. Buhay yun, tinanim natin na tumubo na. Tinanim natin na ano, munggo. Tumubo na. Yung kalabasa natin dito, kahit paano, buhay pa rin. Yung kalabasa, buhay pa rin. Ayos. Kamatis natin. Yan, may kamatis natin kagad dito. May natulot-tuluti yan. Hindi yung galing sa, ano, sa aircon. Kaya yung ating kuwanti yan, buhay. Nakita nyo, maganda rin yung ating anti yan, tanglad. Eh. Pero yung kamatis natin, wala na, hindi na siya makapagpatuloy ng kanyang bunga. Kasi wala eh, natutuyo na yun. Sobrang init, tutuyo yung kanyang ano. Pero okay lang, kahit paano naman yung nakabunga naman siya ng ano, 2, 3. Okay na. Sali makaka-harvest din tayo sa kanya. Kaya ganyan ang ating sitwasyon ng ating halaman dito.
kahit tag-araw may haraman pa rin tayo. Huwag tayo nadidilig. Ito sitaw na ito. Kahit paano, buhay pa rin siya. Kahit malayo siya doon sa dinidilig natin eh. Diba? Ganyan ka, at hindi rin yung sitaw. Ayan, okay tayo niya. Buhay pa rin. Yan kagalingan ng gantangan ng sitaw. Iba siya doon sa init ng araw. Kaya bagay talagang itanim ng sitaw. Yan yung kasamagal ng mga megalis. Kasi matibay siya. Matibay. So, sige, maraming salamat. Hanggang sa muli.